Ito yung bibingka sa kawali na gawa sa glutinous rice na nagtitrending, kaya naman susubukan natin yung lutuin at tikman kung karapat-dapat ba yung mag-trending. Charot lang. And syempre, i-rate natin yan kung papasaba sa panlasang Pinoy. Kaya tapusin nyo hanggang dulo itong video natin. Tara, samahan nyo ako magluto nitong trending na bibingka sa kawali. Gagamit tayo dito ng 1 cup evaporated milk, 1 can condensed milk, at 1/2 cup ng gata ng nyog. I-mix lang natin yan at kapag na-mix na natin yan mabuti ay ilagay na rin natin yung ating 3 cups ng glutinous rice. I-mix lang natin yan hanggang yung ating mixture ay maging smooth at wala nang namumuo. At kapag ganyan nakasmooth yung mixture natin, saka natin ilagay yung ating kinayod na buko. 2 pirasong buko yung ginamit ko dito. At huwag niyong kalimutan na tikman yung inyong mixture para makapag-adjust kayo sa lasa or tamis nito. Then after natin ma-mix yan, ay prepare na natin yung kawali na gagamitin natin sa pagluluto. So dito, hindi na ako nag-grease sa aking kawali dahil non-stick pan naman itong aking gagamitin. Lagyan natin ng dahon ng saging. Ilapat natin ng maigi yung dahon ng saging. Make sure lang na yung inyong dahon ng saging ay walang butas para hindi tumapon sa ilalim ng kawali yung inyong mixture. Then, lagay na natin yan, yung ating mixture. And then, naglagay na rin ako on top ng cheese. So, Eden cheese yung ginamit ko dito. Ito yung magbibigay ng balanseng lasa sa ating bibingka. After natin lagyan niya ng cheese, ay lalagyan natin uli yan ng takip ng dahon ng saging sa ibabaw para hindi direct bumagsak yung tubig dun sa ating mixture. Then, takpan natin yan at lulutuin natin yan sa loob ng 35 minutes sa mahinang apoy. After 35 minutes, ay ito na yung ating bibingka. So, hindi ko na napakita sa inyo na tinanggalan ko yan ng takip. So, ayan, nilagyan ko ulit siya ng dahon ng saging. Babalik na rin natin para yung kabilang side naman yung maluto. So, lulutuin ko na lang to sa loob ng 10 minutes sa mahinang apoy pa rin. Takpan lang uli natin yan. After 10 minutes, ay ito na yung ating bibingka. So, check natin yan kung naluto ba talaga yung ating bibingka. Ililipat ko lang to sa isang malinis na plato, yung kasukat ng kawali ko. At ito na yung ating bibingka. Check natin yan. Wow! Ang ganda. Tingnan nyo yung cheese, oh. Cheese pa lang sa taas, mukha ng masarap. Toothpick test natin yan kung luto na talaga. So, ayan, mukhang luto na yung bibingka natin. At dahil gawa sa glutinous rice yung ating bibingka o yung powder na malagkit, ang kailangan natin ditong gamitin ay gunting para hindi tayo mahirapan dito ikat kasi hindi talaga to kakayanin ng kutsilyo. So, ayan, tikman na natin. Sa dami ng buko nilagay ko dito, unang kagat, buko lahat. In fairness, masarap siya. Unang-una marami siyang buko, tapos yung kanyang lasa ay hindi ganun katamis, balanse lahat. Yung gatas, yung gata, lalo na yung cheese sa ibabaw, yun talaga yung nagbigay sa kanya ng mas masarap na lasa. So guys, alam nyo na, itry nyo na dahil masarap talaga siya. At kung bago ka pa lang sa aking channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, please mag-subscribe ka na and hit the notification bell para updated ka pa sa mga bagong video ko. And paki-follow and like mo na rin ang aking page. Thank you for watching. See you on my next video.